o yung mga namumuno daw dapat parangalan sila. Lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at nagtuturo. Yon. Ako nangangaral, Brother Sam nagtuturo. Lalo na sa pagtuturo at pangangaral ay nararapat dobleng pagpapahalaga sa kanila. Sa Hebrew chapter 13 verse 17, sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop kayo sa kanila. Ang talatang ito ay nagtuturo na dapat sundin at igalang ang mga leader sa gawain dahil sila ay may responsibilidad sa pag-aalaga sa espiritual na kapakanan ng mga mananampalataya. Ngayon, matapos natin basahin ang mga talatang ito, ano nga ba yung ibig sabihin ng respeto? Kasi nabasa naman na natin kung ano yung mga verse na binasa ninyo ay tumutukoy doon sa pagiging leader. Paano kaya tayo tumutugon? Paano kaya natin iniintindi yung salitang respeto? Paano irespeto ang mga leader? How to respect leaders? Narito yung mga ilang paraan upang igalang ang mga leader, lalo na sa pagtalikod o paglilingkod sa Diyos. Hiniram lang namin. Paano daw po natin irerespeto? Pag sinabi nating leader, sila yung mga nangunguna. Wala daw susunod kung walang mauuna. Ang layunin ng leader, malaman ng katotohanan at pangunahan niya ito upang siya'y sundan. Noong unang panahon, nagtalaga ang Diyos na si Yahweh ng mga leader sa pamamagitan ng hari at yun ay tinutuwid sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nagkaroon ng propeta kasi ang paghahari ng mga hari noong mga panahon na yon ay lumalabag sila sa katotohanan. Kaya isinugo ng Diyos, lumikha ang Diyos ng mga propeta, tagapagsalita niya, para batikusin ang mga mali na ginagawa ng mga hari ng bawat bansa. At nagpatuloy yun hanggang ngayon. Ang layunin ng 12 alagad kung bakit tinawag niya ito, hindi lang naman para makilalang sila'y apostol, kundi para maging leader din sila sa iba. Nagpatuloy yan hanggang nagtayo si Kristo ng simbahan na tinatag niya nung simula nung aalis na siya, no? Mula sa lupa, aalis na siya. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, doon sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, sabi ni Kristo. Kaya inuutos ko sa inyo, ipangaral ninyong mabuting balita, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila. Yon. Ang isa sa mga katungkulan ng leader ay turuan talaga. Magturo. Magturo. Ngayon, naririto yung mga ilang paraan upang igalang natin ang mga leader. Lalo na kung pag-uusapan ng paglilingkod sa Diyos. Una, pagkilala sa otoridad. Alam niyo bang ibig sabihin noon? Yes. Unang paraan para masunod natin ang leader, dapat kilalanin mo sila sa kapangyarihang meron sila. Amen. Kaya nga minsan, pag may mga tao na pakinggan natin ng kakaiba ang kilos tapos medyo masigasig at medyo malakas, ang tanong natin, sino ka ba? Kasi kapag naintindihan mo yung hinahanap mo, sino ka ba? Ngayon pag sinabing ako yung mayor dito, okay po, naintindihan mo, kaya po pala. Kita nyo, meron diyang medyo nag-iingay doon sa grupo ng mga tricyclean. Sino ka ba? Bakit pinagbabawalan mo kami sa mga linya? Sino ka ba? Ay, ako ngayon ang bagong presidente ng inyong TODA. Sorry po kasi wala po ako naman. Tumatahimik ang tao kasi nga naiintindihan niya yung authority. Una daw, para daw magalang natin ng mga namumuno sa atin, kilalanin natin yung authority. Pag sinabi nating authority, yan ang dahilan kung bakit natin sinusunod. Ito unawain nyo, halimbawa, wala kami ni Brother Sam sa Marcial. Susundin nyo ba kami pag kami nagutos? Di ba hindi?
Pag hindi. Kung hindi nga kami leader, hindi nyo kami susundin. Basta-basta. Yun ang totoo, hindi nyo kami susundin. Bakit? Kasi wala naman kaming authority sa inyo. Ano ang Tagalog ng authority? Autoridad. Anong ibig sabihin noon? Pangyari. Kapahintulutan. Bawa, ako, mangangaral ako. Pag ako dumating sa isang lugar, na andoon ang ginagawa ng tao sa akin, ay, Brother Chris, ito po, dito po kayo mo po. Ano pong gusto nyo? Kape po ba o soft drinks? Ganon tanong sa amin sa mga preacher. Juice po ba o kape? Bakit ginaganon kami? Kasi yung authority nasa amin. Ibig sabihin, meron kaming mission order na pagpapatunay na kami ay preacher na pinadala ng ministry. Kung bakit kami inaasikaso, bakit kami pinapakape, bakit kami inaalok na pagkain, bakit kami pinahihintulutang tumayo sa maraming tao at mangaral, anong meron? Yun. Meron talagang mga ganun. Bahagi talaga yun. Bahagi talaga yun na kahit saan meron talagang kaguluhan. Kahit saan meron talagang may negative, may positive. Yes. Hindi nga magiging kuryente ang isang kuryente kung hindi pinagsama yung positive at negative. Hindi nagiging makabuluhan ng paglilingkod natin kung hindi ito pinagsalo-salo ng mga taong hindi nakakaintindi at nakakaintindi. Amen. Laging meron yan. Mas marami hindi. Laging meron yan. Pero ang kabuuan yan ay paglilingkod. Ito, pakinggan nyo ha, ang paraan para daw marespeto natin ang leader, dapat kilalanin natin sila sa kanilang posisyon, sa kanilang authority. Yes. Pag kilala mo na mayroon silang authority, ire-respeto. Amen. Pangalawa, tanggapin ang kanilang posisyon. Yes. Ito yung pangalawa ha, para irespeto natin ng mga namumuno. Tanggapin ang kanilang posisyon. Kilalanin na ang kanilang otoridad ay nagmula sa Diyos o sa pamamagitan ng itinalagang proseso. Ulitin ko ha, una, para irespeto natin sila, kilalanin ang authority. Pangalawa, tanggapin ang kanilang posisyon. Tanggapin daw ang kanilang posisyon. Pangatlo, ang topic natin dito ha, papaano irespeto ang mga leader. How to respect leaders. Pangatlo, igalang ang kanilang posisyon. Hindi lang pala dapat makilala mo yung kanilang authority, hindi mo lang pala dapat matandaan kung anong posisyon nila. Ang pangatlo, igalang ang kanilang desisyon. Amen. Sundin ang kanilang mga desisyon. Patakaran. Maliban kung ito ay labag sa inyong konsensya o sa mga prinsipyo ng inyong pananampalataya. Igalang daw ang kanilang desisyon. Ito, tinatandaan nyo ba yung naririnig nyo? Ano yung topic natin? Paano yung respeto, di ba? Una, dapat kilalanin mo yung kanilang kapangyarihan. Anong kapangyarihan meron sila? Pangalawa, tanggapin ang kanilang posisyon. Pangatlo, igalang ang kanilang desisyon. Kung mayroon daw kayo naririnig sa amin na ito yung aming pinatutupad, ito yung aming ginugustong mangyari, ito yung ibinababa namin sa inyo, dapat igalang kung anong desisyon mayroon kaming ginawa. Sundin ang kanilang mga desisyon at patakaran maliban kung ito ay labag sa iyong konsensya o sa mga prinsipyo na iyong pananampalataya. Kung alam naman ninyong
labag na yung ginagawa namin. Anong ibig sabihin ng pagiging labag? Hindi na tama ang aming ginagawa. Kung alam ninyong hindi na tama, ay di wag kayong sumunod kasi nga hindi tama. Hindi naman kami nagpapatupad ng mga bagay na hindi tama eh. Kadalasan yung hindi nagiging tama para sa kanila yung tama, sila yung tinatamaan. Kapag may tamang pinatutupad at itinuturing nilang hindi tama, tumatama yun sa kanila. Paano natin re-respetuhin Ikatlo. ang mga leader? Igalang ang kanilang desisyon. Pang-apat, pagpapakita ng paggalang sa salita at gawa. Paano daw natin ire-respeto yung leader? Dapat magpakita ang nasasakupan niya ng paggalang sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita at sa kanilang ginagawa. Sinong tinutukoy dito? Paano daw ninyo ipakikita yung respeto nyo sa amin? Paano natin ire-respeto ang mga leader? Pagpapakita ng paggalang saan? Sa salita at sa gawa. Panglima, paano ire-respeto yung mga leaders? Maging magalang sa pakikipag-usap. Gumamit ng mga salitang nagpapakita ng paggalang, iwasan ng panunuya, pagtaas ng boses, o paggamit ng mga salitang nakakasakit. Ang paraan ng panlimang paggalang, ang panlimang pagrespeto sa mga leader ay maging magalang sa pakikipag-usap sa kanila. Huwag daw natin na ay hindi, teka sir kasi ganito hindi naman pala hindi maganda po yung ginagawa nyo. Ayun. Huwag kayong magsasalita ng mga nakasasakit. Pagtataas ng boses at paggamit ng mga salitang nakakasakit. Pang-anim, makinig ng mabuti. Ang respeto sa leader, nakikinig tayo sa kanila ng mabuti. Ipakita ang iyong atensyon kapag sila'y nagsasalita. Kapag di ba sinasabi ko sa inyo ng closing prayer natin noong Sabado, lahat naman na nagsasalita doon, tama naman yung sinasabi nila, nakaharap niyo ako. Ang mali doon, salita kayo ng salita nang hindi pa ako tapos. Yes. Yun lang. Oo nga kaya nga Dapat makinig ng mabuti, ipakita ang inyong atensyon kapag sila nagsasalita. Ipakita nyo yung atensyon nyo na naandito ako. Sa pamamagitan ng pakikinig. Makinig lang kayo. Magsalita na lang kayo sa panahon na hindi na nagsasalita yung nagsasalita. At hinihingi na ng pagkakataon na kayo'y magpaliwanag at magsalita. Saka lang kayo magsalita. Ang tama, kapag ginamit mo sa lugar na hindi tama, sa oras na hindi tama, kahit tama ka, lalabas na mali ka. Kaya nga nagiging mali yung tama. Makinig po kayo. Alam niyo ba kung bakit nagiging mali yung tama? Kasi nagsasalita nang wala sa lugar. Tapos kung magsalita, akala mo kung sino. Tama sana siya. Kaya lang, mataas ang boses. Tapos yung reaction, akala mo, manununtok. Yun, tama sana. Kaya nga nagiging mali yung tama kasi pag wala sa pagkakataon. Hayaan po ninyo na magsalita kayo sa tamang pagkakataon. Pangpito na pagrespeto, sumunod sa kanilang mga tagubilin.
Kung ano daw po yung mga sinasabi ng mga leader, sundin natin. Gawin ng inyong makakaya upang sundin ng kanilang mga tagubilin ng buong puso at may dedikasyon. Sumunod sa kanilang tagubilin. Ako bihira ako magsalita ng tagubilin kasi sa Word of God ako eh. Si Brother Sam ang halos maraming tagubilin. Kasi posisyon na ninyo ang binibigyan niya ng diin kaya puno siya ng tagubilin. O kayo ganun dito ha. O doon kayo. O, yun, tagubilin yun. Kung leader daw si Brother Sam, yung kanyang tagubilin, sundin nyo. Yes. Pangwalo, iwasan ang pagchismis o paninira. Sige, bless you. Ang topic natin, paano irespeto ang mga leader. Iwasan ang chismis o paninira. Ang nangyari, dahil lang sa bagay na yon, sinismis sa iba ng leader daw pala ng martial ay ganito. Ang matindi niyan, kahit nagkakainan na sa kainan, pinag-uusapan pa kami. At ang matindi niyan, may nakaririnig pang iba. O alam yan ng mga taong kasama nung nagkakainan sila doon. Nandun kasi yung CCTV camera namin is hindi nyo nakikita. Habang kumakain kayo nung oras na yun, naririnig namin ang inyong pinag-uusapan. Iwasan daw ang chismis at paninira. Kanino? Sa leader. Sa mga leader. Huwag magpakalat ng mga negatibong usapan tungkol sa kanila. Sa halip maging tagapagtanggol nila sa harap ng iba. Tama. O iwasan daw ang chismis at paninira kung nagpapakita talaga kayo ng respeto sa mga leader. Pangsyam, pagdarasal para sa kanila. Ipagdasal sila. Ang mga leader ay pinagdarasal. Ang 10, idalangin ng kanilang kalusugan at kaligtasan. Hilingin sa Diyos na sila ay protektahan ng sa kanilang mga gagawin. Dapat yun po ang pinagdarasal nyo sa amin. Protektahan kami ng Diyos sa aming mga gagawin. Pinagdarasal nyo ba kami? Amen. Di nga. Oh. 11. 11 na. Paano natin nire-respeto? Idalangin ng kanilang karunungan at paggabay. Alam niyo ng ahensya sa larangan ng paglilingkod, ito talaga yung pattern. Para magalang po natin ang leader. Idalangin ng kanilang karunungan at paggabay. Yung amin daw kakayahan na magabayan kayo, idalangin nyo yon. Hilingin sa Diyos na bigyan sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon at gabayan sila sa kanilang pamumuno. Ang tunay daw na pagrespeto kahit anong desisyon ng pamumuno, kung akala naman ninyo yung mali, pero yun nga ang desisyon, respect na lang. Kung hindi yun sumasang-ayon sa inyong kagustuhan, yun ang salitang respect. Susundin ninyo yun.